guys, so ang atong topic karon is about telegrapher's equation. So our problem is, in designing a high-speed data communication network, engineers are compelled to select the appropriate coaxial cable for transmitting signals between network devices. Amongst the instructions is that they need to ensure that the cable would have the correct characteristic impedance to minimize signal distortion, loss, and must appropriately ensure efficient data transmission. Assuming that the standard impedance used in the communication system is 65 ohms, investigate the best and more appropriate cable. So naay duha ka cables, cable A and cable B. Sa cable A na siya per unit length na 0.15 millihenry per meter na inductance. Then napod siya per unit length sa capacitance nga 60 nanofarad per meter. Then sa cable B na siya inductance nga per unit nga 0.2 millihenry per meter. Then nasab siya capacitance nga 50 nanofarad per meter. So ang gingon diri is ato siyang investigate, ato siyang i-compare kung asa gid ang mas appropriate nga gamiton. So una, atong i-analyze ang cable A. So gamiton lang natin nga formula, kining Z sub 0 is equal to L over C, A times na to the power of 1/2. Then gamiton natin is siya nga given. Kani si 0.15 diri mo nang gisuwat niya diri. Then ato lang siyang kuan sa number times 10 para dito maglisod pag cancel. So kung giingan ni. Then pag divide na ko niya, mali ni siya result. Then multiply na ko siya by to the power of 1/2. So mali siya sa cable A. So sunod na po nato i-analyze ay kay ang cable B, which is kani. Gikuha na po nako ni siya there's cable B nga given. So what na po ay ibutang na ko diri ang 0.2 kana siya o kana. Then simplify, i-divide na ko sila mo ni siya result. Then ako din siyang times sa power of 1/2. So mo ni siya ang kuan. So nakita nato nga mas duol gyud si 63.25 sa standard nga impedance, which is 65 ohms. So mo ang mas better gyud nato nga gamiton is si cable B kay siya man ang mas duol jud sa mas duol siya sa standard. Then to para makuha gyud nato ang answer, kailangan first analyze nato ang problem, then gamiton na ng mga formula nga sakto. Then thank you.